Bakit kayang gayahin ni Bonnie ang Gear 5 ni Luffy? Ang dami ngang nagugulat kung paano nag-transform si Bonnie into Nika-like form sa latest episode. Kaya dito, himay-himayin natin ang dahilan, ang powers ni Bonnie, at kung pangit ba o pasado sa writing itong nangyari. Samahan niyo ako mga ka-anime sa kwentong ito, let's go! Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit kayang i-imitate ni Jewelry Bonnie ang Gear 5 form ni Monkey D. Luffy. Base sa SBS 107 at sa mga kaganapan sa recent chapters, malalaman natin kung paano gumagana ang Toshi no Mi, gaano kalawak ang kakayahan ni Bonnie, at bakit connected ang imagination niya sa pag-transform niya into a Nika-like form. Dito ay tatalakayin rin natin ang dalawang panig ng fandom. Yung mga nagagandahan sa twist, at yung mga tingin ay nakakabawas sa uniqueness ng Gear 5. Kasama na rin ang analysis kung bakit, mula sa storytelling standpoint, may saysay at lalim ang transformation na natamo ni Bonnie, lalo na sa connection niya kay Kuma at sa tema ng kalayaan. Kung may thoughts kayo tungkol dito, comment lang sa baba. At syempre, kung nagustuhan mo ang discussion, don't forget to like at subscribe. Bakit nga ba nagawa ni Bonnie na kopyahin ang Gear 5 ni Luffy? Sa pinakabagong episode ng anime, nakita nga natin na nag-transform si Jewelry Bonnie into something very similar sa Sun God Nika form ni Luffy, at maraming fans ang nagulat sa sobrang unexpected ng moment na to. Kaya sa video na to, ipapaliwanag natin kung paano at bakit posible ang transformation ni Bonnie, base sa manga at official info. Kasama na rin syempre ang opinion kung maayos ba ang pagkakasulat nito, o medyo sablay sa narrative. Tara, simulan na natin. Una, sa SBS Volume 107, sinabi mismo ni Oda, na ang tunay na pangalan ng Devil Fruit ni Bonnie, ay Toshi no Mi, o mas kilala bilang Age Fruit. At mula nga sa pangalan, obvious na may kinalaman sa edad, pero hindi lang pala limitado sa tao. Kahit hayop, kaya niyang baguhin ang edad. Pero sa flashback naman ni Kuma, mas lalo itong lumawak. Hindi lang edad ang kayang baguhin ni Bonnie. Kaya rin niyang baguhin ang future, base sa imagination niya. Dahil dito, kung ano ang may imagine niya, kagaya ng Sun God Nika, pwede niyang i-manifest kapalit ng pagbabago ng sarili niyang edad. Ibig sabihin, imagination-based ability, ang Devil Fruit niya. Mas lalo pa itong na-confirm, nang ipaliwanag ni Saturn sa Chapter 1103, na hindi naman talaga kinain ni Bonnie ang prutas. Infused daw ito sa katawan niya, noong sanggol pa siya. At ayon kay Saturn, kaya ni Bonnie na manipulahin ang edad, at mag-produce ng imagined future forms, pero bumababa ang effect nito, kapag nagdududa siya o nawawala ang faith niya sa imahinasyon niya. Kaya noong sinabi sa kanya ni Saturn, na hindi totoong umiiral si Sun God Nika, bigla ngang hamina ang transformation niya. Nabahiran kasi ng pag-aalinlangan ang paniniwala niya. Pero nung makita niya mismo si Luffy na nag-transform into Gibe sa harapan niya, na-prove sa kanya na totoo ang Nika. Dito na nagkaroon ng boost ang imagination niya, at naging klaro ang vision niya, kaya niya nagawa ang transformation, na halos katulad ng kay Luffy. At ito ang controversy time. Halo-halo ang reactions ng fans dito. May nagsabing hindi fair, pinaghirapan ni Luffy ang Gear 5, tapos si Bonnie saglit lang. Pero ang sagot dito, ang ability ni Bonnie ay imitation based on imagination, hindi power scaling. Kaya niya gayahin ang hitsura. Kaya niya gayahin ang cartoonish effects. Pero hindi ibig sabihin ay, kapantay na niya si Luffy sa strength, tama mga ka-anime, kahit mayroon siya Gear 5 marami naman siyang wala, tulad ng wala si Bonnie ng stamina ni Luffy, combat instinct, years of experience, pati ang pinakamalaking factor, hockey. Kaya kahit visually magkapareho sila, malayo pa rin level nila sa actual power. At ito naman ang pangalawang argumento ng ibang fans. Hindi na daw unique ang Gear 5. Nasa Syra ang story. Pero sa totoo lang, nagawa naman ni Oda ng may saysay ang transformation ni Bonnie. Dahil ang core theme ng Gear 5 ay freedom, ang pagiging malaya.
At buong buhay ni Bonnie, hindi siya naging malaya. Lumaki sa Mary Joyce, na-isolate dahil sa sakit. Pinagsapalaran sa facility ni Vegapunk. Lagi siyang kinontrol ng paligid niya. Kaya nang nasabi niya sa chapter na I'm free, iyon ang moment na nag-synchronize ang imagination niya sa idea ng Sun God Nika. Para bang na-reach niya ang personal version ng kalayaan niya. At mas naging emotional pa, dahil ipinakita si Kuma sa panel, na parang unti-unti nang natutupad ang pangarap niya, sa pamamagitan ni Bonnie.